Faith alone saves. Wala kang idadagdag sa tinapos na gawa ni Kristo. Yung ginawa ni Jesus sa cross, nagbigay sa atin ng kaligtasan, nagbigay sa atin ng bagong identity, nagbigay sa atin ng kagalingan. Physically po yan. Kasi full package yung ginawa ni Jesus para po sa atin. Pinayaman din tayo. Okay? Ibig po sabihin, both pinayaman tayo spiritually and hindi naman tayo pinababayaan para hindi payamanin sa material na mga bagay. Pero ang pinakaugat po ng lahat ng yan ay ang finished work ni Jesus. Okay po? Kaya I believe pag Kristiyano ka na, full package, you are saved, you are blessed, you are protected, you are having a good life, no? Pero paano mo sasabihin naman paano kung mahirap? Well, just wait for the manifestation of it. Because of Jesus, it will manifest one of these days. Marami na po nagpatotoo po niyan. At kung hindi niyo pa po nararanasan ngayon, always remember, you are in Christ. You belong to Him. You belong to His love, His grace. Okay? Bagamat dito po sa turong ito, paiba-iba po kasi yung pananaw. May nagsasabi na bakit sabi niya namatay pa rin sa sakit yung nanay niya. Well, masasabi ko po, alam naman po kasi natin, fallen world po ito. No? Pero ako, naniniwala po ko, if you will just focus on Jesus, no? If you will just focus on Jesus and His grace, malalaman mo yung pagkamatay ng mother mo, tulad ng mother ko po. Alam niyo po ba, she died peacefully. Okay? Nung namatay po siya, or should I say, natulog, kasi believer po yan eh. Marami siyang sinasabi na, ito na sila. Nakikita niya may mga nakaputi. Yan ang patutuon niya. That was 2013 at Easter Sunday po siya pumanaw. No? And yes, kung pumanaw man, at least nasa heaven na po siya. Masaya pa rin, di po ba? Dito po sa buhay po natin, sa mundo pong ito, ang pinaka-importanting malaman po natin, we are in Christ. Okay, hindi na po ako magsasabi ng kung ano-ano pa. Dahil dito po maraming views and I respect other views. I don't debate. I hate it. Hindi ko po gawain yan. Actually, maski hindi ako agree sa maraming sinasabi nung mga dating nakasama ko po, no, sa ministry, iisa lang po ang sinasabi, ang talagang ang natatandaan kong binanggit ng dating pastor namin doon. Do not debate. It's a waste of time. Just continue sharing the gospel of grace, then move on. Ang importante, malaman nila yung kanilang identity in Christ. Yung mga benepisyo natin sa krus. Mababasa po ito sa Psalm 123 verses 2 to 5. Basahin niyo po ron, pinatawad ka, pinagaling ka, binigyan ka ng bagong identity. Okay? Jesus renewed your strength. Ibig sabihin, kung dati, yung hindi ka pa mananampalataya, mahina ka, mahiyain ka, and then natanggal po yan. Marami po. Iba't iba po yan. No? Ngayon, yung ibang kapatid natin kay Lord, may ibang pananaw tungkol dito, let them. Hindi po tayo makikipag-debate. Basta sa ating pong lahat ng mga Kristiyano, isa lang pong gusto ko sabihin, tingnan natin si Kristo. Si Jesus, yung person ni Jesus, walang ibang matataas kundi yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Bakit po ako gumawa ng video ito? Kasi mayroon po nag-comment kanina. Ito talagang medyo, sabi ko, I really need to explain. No? Not my side. I will not explain my side. But I will explain kung ano yung katotohanan ng Bible. Akalain nyo may nag-comment, ang sabi niya, huwag mong sasabing faith alone lang. Medyo alarming yon. Dapat may works, sabi niya. Kasi sabi ni Pedro, blah, 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 chu. Kasi may nakasulat po si Pedro kasi naman na, di ba, kung meron kang faith, lalabas ang ganito, ganyan. Pero napansin niyo doon sa sulat ni Pedro, yung faith ang pinaka-main na sinabi niya.
Yes, save ka na. Pero yung sanctification mo, di ba? Yun. Pero yung faith mo, para maligtas ka, yun lang yun eh. Yung faith lang talaga yun. Wala kang dadagdag sa ginawa ni Christ. Okay po ba? So, at saka yung mga kausap ni Peter doon, Judeo-Christians po ang mga yon. Kung titignan mo yung konteksto nun, Judeo-Christians, it means hindi po Pauline letter yon. Ang Pauline letter sulat ni Pablo sa church. Okay po ba? Well, alam nyo, hindi naman tayo pero medyo masakit sa tenga yung wag mo lang sasabihin faith lang. Kailangan may works, sabi niya. And kasi sabi ni Peter, ganito, ganyan. Maganda naman yung paliwanag niya, pero kung sino man yung nag-comment na yun, itong gusto kong sabihin, ang sinasabi doon ni Pedro, samahan niyo yung faith niyo ng ganito, ganyan. Pero, sabi, samahan lang. Pero ang pinaka-main na topic doon ay yung faith. Naligtas tayo sa faith. And because of that faith, sa finished work ni Christ, nagkaroon tayo ng salvation. Pinaboran tayo, blessed tayo, no? Salvation, tapos favor, blessed, highly favored. Yung iba sumunod na lang po. Pero ang pinaka-main na puso nito ay walang iba kundi salvation of the soul. Okay po ba? So, ayun lang po kaya ako sabi ko. Marami pa yatang medyo naguguluhan, no? At wag ninyong isasama yung sanctification sa salvation, no? Even yung sanctification, kung totoosin, masyasyak kayo. Yan po ay gawa po ng Diyos pa rin. Kasi kung babasahin mo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, all this is from God. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Naligtas ka na, saved ka. Galing sa Diyos yan. Diba? Binigyan niyang din. New creation ka na. Pero all of this comes from God. Ganon din sa Santiago 1:18. Diba? All good gifts comes from the Father of Heaven. So, lahat ng yan. No? Kaya wala tayong ibang gagawin. You know what? Ako naniniwala ako, ang buhay Kristiyano ay buhay pasasalamat. Buhay pasasalamat na may ginawa na ang Panginoong Jesus. Kaya yung mga bunga nito, actually, more than conquerors po tayo. Jesus is the conqueror. We are more than conquerors. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Calvary. For us. Okay? At patuloy nating i-share ang biyaya niya. Especially ngayon, napakalapit na po talaga ng panahon. Hanggang doon lang po masasabi ko. Dahil yung mga world news, especially today, this day, teka lang po, may tatanong po ako, naranasan niyo ba yung tinatawag nilang masamang hangin na parang very bad daw, polluted yung hangin? Napansin niyo po ba? Kaya palang bising ko kanya ng umaga, sabi ko, maalinsangan, naligo na kutlat, maalinsangan pa rin. And yet, 6 o'clock na, napakadilim pa rin po. Ano po, no? Lumiwanag lang mga alas 8. May liwanag pero hindi ko, kasi summer ngayon supposed to be pag summer, maliwanag na alas 6, alas 5:30 pa nga lang, medyo ng araw, pero this day is different. Tulad niyan, yung polluted air na yan, no? Kaya pinag-iingat nga ang lahat, masama yan sa health, no? Itong mga bagay na ganito, wala yan dati. Wala yan dati. Hindi natin nararanasan yung mga polluted air na mga ganyan. Meron na po, pero hindi ganyan na talagang tatawagin ng DOH ang ating, yung attention po natin para malaman po natin, ipopost nila sa FB, o sa ibang mga platforms, YouTube, mga ganyan, para malaman natin, di ba, na ito ay iba sa katawan, no? Some years back, wala pong ganyan. Kaya ako naniniwala po ko, lahat ng senyalis ng second coming, talagang marami na po ngayon nagaganap, no? May senyalis po ang second coming, ngunit ito pong tinatawag na the rapture of the church, wala. Kaya kung malapit ng second coming, mas malapit na pong maganap ang rapture of the church. Kaya nga po, I'm calling every Christians to evangelize, to share the good news. Pag sinabi mong good news, gospel of grace, hindi mabigat, no? Hindi ka nagbibigay hindi ka magbibigay ng mga bad news, hindi ka magbibigay ng mga kawalan ng pag-asa, kundi i-uplift mo ang mga tao sa good news ni Jesus Christ. Yan po ang kailangan ng tao ngayon. Dahil ang tao po down ngayon, no? Kailangan nilang marinig ang gospel. Powerful po yan. Ise-save ka na niyan sa soul mo. Ise-save ka pa niya sa lahat ng bagay sa buhay mo. Kaya kung di pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking this
subscribe button, share this video, share Jesus, His grace, His love. God bless.